Sabi nila ang mga pinakamagagandang kwento ay hindi sinusulat. Kadalasan ito ay binabiyahe. Minsan, kailangan mong tahakin yung mga lugar na hindi pamilyar upang makita yung tunay na obra maestra. Mga lugar na walang traffic, walang ingay, malamig na hangin at sariwang hangin lang ang meron. For today's episode, samahan niyo po akong puntahan ang isa sa pinaka-epikong kalsadahan dito sa ating bansa. Ito ang Daang Katutubo. Isang 24 kilometrong kalsada na ginawa para maging tulay ng pag-asa. Ang misyon nito ay mapadali ang buhay ng ating mga kapatid na katutubong Kangkanay, Bago, at Ibaloy dito sa Sitio Mapita. At syempre pupuntahan na rin natin yung napakagandang ilog sa dulo ng Daang Katutubo. Kaya sana'y samahan niyo po ako sa adventure natin ito. Let's go! Kuya, ano nga premium papultang ko? Cash po yun, okay. Cash. Nandiyan mo, sir. Daang Katutubo, 56 per liter, no? Ano pangalan mo, boss pala? Christian. Si Sir Christian, yung ating staff na nagkasasabi mo sa Petron. Petron na to? Petron Tabon. Petron Tabon pala. Wala, ito, mag isang oras pa tayo bago makarating dun. Hindi ka Sa mga tagapagmana dyan, galag-gala ako. Aray ko. Aray mo, tagapagmana. Magkano yung abot natin? 7 liters. Shoutout daw sa mga tagapagmana. Christian, Pangalan mo? boss. Christian? Christian Desisa. Dalawa kami, boss. Version 1 yun. Version naman. B1 B2. Shoutout sa mga tagapagmana, yung mga hindi tatrabaho, no? Tukayo pala, no? Boss, thank you, boss. Sige, sa YouTube ako. Hey guys, good morning po sa inyong lahat. What is going on, people? This is your boy. Nagpagas tayo sandali. Time check. Alas 4:23 na po ng umaga. For today's episode, pupuntahan natin isa sa pinakang epic, isang napakagandang kalsadahan. Ang pupuntahan po natin ay ang Daang Katutubo. Kung mag-aalas 4:30 na, malayo pa yung biyahe natin. Ang pinakang goal talaga natin today is maabutan po yung sunrise doon sa Daang Katutubo. Kasi yun yung isa sa pinakang the best way para mas ma-appreciate mo yung kagandahan nung lugar na yun. Habang sumisikat yung araw, makikita mo yung napakaganda at napaka-epic na lugar ng Daang Katutubo, no? Ayun, may kape. Favorite coffee natin. Lucky day. Ito ang chichirya natin. Guys, medyo tumagal tayo dito ng 30 minutes yata yun. Time check, 4:56. Hindi tayo aabot ng sunrise. Pero maganda pa rin naman ang view niyan kasi mas sobrang aga pa rin naman. Let's go! Sayang, ang pinakang goal talaga dapat natin is makarating po ng Mapita View Deck nang papasikat pa lang yung araw. Pero hindi kakayanin talaga. Ang aga na natin umalis na ito sa bahay 2:30. Pala, alauna, no? Anong bridge to? Welcome. Bamban Tarlac. Ang ganda naman ng bridge na to, guys. Angas. Ngayon ko lang nakita yan. Di ba taga rito si Alice Go, Bamban Tarlac. Wow, napakaganda ng umaga, guys. Kung nakikita nyo sa aking likuran, papasikat po yung araw.
give you an update, andito na po tayo sa Romulo Highway. Kakadaan lang po natin ng Kamiling, no? Time check mga kaibigan, it is 6:01 in the morning. Mukhang hindi natin magagawa yung ating plano na makarating po ng Mapita View Deck bago sumikat yung araw. Pero okay lang kasi napakaganda ng tanawin, no? At least mas makikita natin yung epic scene doon po sa Daang Katutubo, no? Kasi kapag dumating tayo doon ng sobrang aga, madilim pa rin naman, hindi natin makikita yung kagandahan ng epic na daan na yun, no? So okay na rin to, no? Hindi na rin masama. Nakaka-excite kasi first time ko pong pumunta ron. Within the next 1 hour and 18 minutes makakarating na po tayo sa Mapita View Deck. I'm really excited, no? Like what I'm saying kanina, first time ko pong makikita yung Daang Katutubo. Ganda ng tanawin, no? Kasi kita yung kabundukan doon, no? Binabanggit sa mga vlog ko guys, no, na napakasarap ng magbiyahe ng ganito kaaga, no? Magkakaroon ka ng pagkakataon para makita niyo yung araw. Grabe, oh. Pupunta po tayo ng Mapita View Deck. Yun ang pinakaunang destination natin. Unfortunately, medyo tinanghali po tayo despite being super early, no? Napakaaga po natin umalis. Alas 3 tayo umalis ng Quezon City. Nag-expressway tayo, for some reason pinalabas ako. Hindi ko naintindihan kung ano nangyari kanina guys. Pero I think merong nakita si Google Maps na daan to save fuel. Priority niya yung makakatipid tayo ng gas. Siguro dahil maaga pa, walang traffic, no? So nakita niya, mas makakatipid tayo ng gas kapag lumabas tayo ng expressway. And unfortunately, dumagdag po ng 10 minutes or 20 minutes yung biyahe natin. Mali yung tansya natin guys. Dapat pala yung alis natin is bandang 1:30, no? Pero ayos lang. Maganda rin naman biyahe ng ganito. At least makikita natin ng maayos yung Daang Katutubo. Kung gaano siya kaganda, no? So 35 kilometers. Malapit na po tayo. Konti na lang. Mararating na po natin ang Mapita View Deck. Oh, ganda ng araw sa likod ko guys, oh. Yan na nakikita nyo. No? Yun, no? Grabe. Cool zone. Pagka dumadaan tayo sa ganito, dapat talaga daan-daan guys, lalo't weekdays, no? Marami pong mga estudyante. So dito guys, kakaliwa na tayo dito. Medyo maliit lang siya guys, so kailangan medyo daan-daan kayo. Ay, no? Welcome to Daang Katutubo. So pagpasok nyo doon, 24 minutes na lang yung biyahe, no? 11 kilometers. Lapit na. Wow, sarap talaga dito sa may probinsya, no? Doon sa bandang unahan guys, dito may parang babayaran tayo dito ng environmental fee, 20 pesos yung pagkakaalam ko. Dami rin talagang riders dito. Hello po. Parang environmental fee. Ito po. Pasok nyo dun sa may kanto, mga 5 minutes away. Ito yung parang pinakang checkpoint and you have to pay environmental fee. Benta lang naman. Lamig dito guys. Napakaswerte natin kasi medyo nagtago si Haring Araw sa mga ulap, no? So kahit pa paano medyo lumamig-lamig and makakabiyahe tayo ng mas maganda. Ang liit ng daanan dito guys. Para siyang one way pero technically kasya naman dalawang sasakyan, lalo kung motor. Ginagawa pa yung kalsada rito, pinapalaki. So medyo sharp yung mga kurbada rito guys, kailangan yung magdahan-dahan, no? Ingat kayo, baka mapasobra yung bilis nyo and then biglang liko, madidiskrasya tayo. Kaya dapat dahan-dahan Engine braking.
7:24 na po ng umaga. According to Google, within the next 14 minutes, mararating na po natin ang Mapita View Deck, 6.6 kilometers from this location, guys, no? Paliko-liko rin yung daanan dito, no? Twisties din, parang Marilaki vibe. Gugutom na ako ng kaunti. May bawa naman tayo dyan, guys. Yung tira ko kanina, Jollibee. Burger steak, saka isang part ng chicken. Pakpak yata yun, tas isang rice. Sapat na yun for our lunch. Let's go! Pero maaga pa kasi, guys, magkakalas 8 pa lang, hindi pa oras ng lunch. Alright, 9 minutes, nandun na po tayo sa Mapita View Deck. Ayun, yung mga solar panels, no? Solar farm. Nangingitim yung mga bundok, oh. Ayun, guys, oh. Makikita nyo, kalbo yung bundok, tas nangingitim yung mga solar panel, no? Kung ano man ang purpose kung bakit tinayo yan, malamang sa malamang papakinabangan ng mas nakararami, no? Aminin naman natin sa hindi, talagang pumangit yung bundok, kailangan nilang kalbuhin yung bundok para makapaglatag ng solar farm. Medyo may kalakip na downside po yung pagtatayo ng solar farm, which is yung pagiging kalbo ng mga bundok. Pero syempre tinitimbang naman yan ng gobyerno, Like ano nga ba yung part na mas maraming makikinabang, no? Syempre free electricity yan, no? Kung hindi man libreng electricity, malamang sa malamang murang kuryente yan, no? Guys, tinan nyo, may lawin, no? Kaya binaba ako ng drone ko, Delikado. Ayun, yung solar farm, guys. Mas maganda yung pwesto rito, mas makikita natin. Mas malapit to ngayon. Kitang-kita natin siya. Empty. Ganda ng tanawin dito, overlooking, Alright, 7 minutes, ando na po tayo sa Mapita View Deck. Let's go! Itong motor natin, bagong change oil to. Kaya napaka-smooth ng takbo niya. Yung ginawa kong short para sa inyo ay tungkol sa kung magkano nga ba yung magagastos kapag nagpa-PMS tayo ng 450 MT. Asa 3,000 plus din kapag walang service coupon. So kung hindi nyo pa napapanood yun at interesado po kayong malaman ang presyo ng PMS ng 450 MT, panoorin nyo na. No? Maswerte tayo, guys, kasi medyo naglilim talaga, no? Hindi mainit. Although maaga pa naman, pero mas gusto ko yung ganitong klima. Malamig-lamig siya. So 1.6 kilometers in 3 minutes, nandun na po tayo sa Mapita View Deck. Ganda ng tanawin, guys, solid. Napakaswerte ng mga tarim, no? May napakagandang tanawin. May kukumpara ko tong daanan na to, yung ganda niya, no, sa Maligo, guys. Well, actually, parehas namang nasa Pangasinan to, Daang Katutubo at saka Maligo. Right, 2 minutes, 1 kilometro na lang, nandun na po tayo sa Mapita View Deck. Nandito na po tayo. Alam ko pwedeng dumiretso rin, Ito, may tintahan dito, guys, Kiniing Etag. Kaso sarado sila ngayon. Yan, pwede kayong magkape dyan. Dito yung parking ng motor, pero alam ko pwede pa siyang ipasok din, Subukan natin. No, kaya naman yan, Yun yung beauty ko. Yay, may off-road, guys. Pero kaya naman natin to. Pwede mag-park dito, actually. Oo, pwede dito, Dito na tayo mag-park. Madam, pwede mag-park dito? Pwede naman po. Salamat. Ano kaya pwede? May tindahan pala dito, guys, Mamaya pag nagutom tayo, makikibili tayo. May mga souvenir pa, Kompleto sila. Tingnan natin kung ano mabibili natin mamaya. German Shepherd dito, guys, German. Tinahuli ko kanina, kala ko makakawala, Kala ko hindi nakatali. Takot ako, laki pa naman. Kung gusto nyo nang mas malapit yung akitin nyo, guys, ipasok nyo yung sasakyan nyo rito. Parang hindi kaya ng sedan. Kasi medyo malalim, Motor sigurado kaya. Doon yung packet ng view deck. Konti na lang. Kapag nakakit kayo rito, hindi na kayo mahirapan maglakad o mag-hike. Kasi malapit na lang siya.
nakapark si Zircon. Next destination natin is yung Daan Kalikasan mga Tarim Bridge 2 yata. Tawag lang. Hindi ko sure eh. Basta may tuloy dun eh. May baon tayong kanin. Burger steak saka chicken and then garlic rice. Hindi na tayo kumain guys. Laban na to. Ito sinasabi ko sa inyo yung chicken kanina. Tirang chicken. Pinubos eh. Gutom na ako. Grabe. Sakto lang talaga yung tubig natin. 1.5 liters pala to. Pagkatapos natin kumain guys, bababa na tayo. Punta tayo dun sa bridge. Titingnan natin yung dulo ng Daang Katutubo. According to my research dun sa bridge, dun na napuputol yung Daang Katutubo. And then may ginagawang kalsada ron na i-connect o idudugtong papunta ng Daang Kalikasan. Pero sa ngayon, rough road pa siya. Bumili tayo ng tubig dun sa tindahan, 35 pesos na naman to. 1 liter siya. Para may tubig tayo sa sa daan. Wala kasi ako magtubig ngayon guys kasi ayoko ma-dehydrate. Baka kasi wala na tayong mabili ng tubig sa baba. Kaya secure na natin yung ating water supply. Next destination natin is yung Daang Kalikasan mga Tarim Bridge 2. No? Sinasabi ko sa inyo kanina, yung dulo ng Daang Katutubo is basically a bridge. Hindi na siya sementado. Yun yung magdudugtong sa Daang Kalikasan. Sa ngayon, rough road pa rin siya. Nadadaanan din naman talaga siya. Ang problema lang, mahirap siyang akyatin. Kaya ng mga enduro bikes, kaya nito. Pero syempre hindi tayo diretso. Feeling. Anyways, so dalawa yung daan. Pwede doon, pwede dito. Mas mga tarik dito. So dito na lang tayo para mas madali. Let's go. Dito pala yung daan guys. Mali. Dito pala dapat oh. Yan. Pababa. Daang Katutubo downhill. Ay grabe. Ingat kayo rito guys. So yung mga kalsada hindi masyadong flat. Wow. Ganda ng view. Solid na tanawin guys oh. Let's go. Grabe naman tanawin yan. Gusto ninyo? Solid. Napakaganda ng view. Bundukan kahit saan ka tumingin kaliwa kanan. Tapos wala pang masyadong tao. Nawala na ako ng signal guys. Hindi ko na alam kung gaano pa tayo kalayo o kalapit dun sa bridge. Hindi ko na sure. Wala nang signal dito. Parang mali ko talaga yung datingan no? Grabe, napakaganda ng tanawin guys. Epic. Isang diretso na kitang kita mo yung mga bundok oh. Babalan tayo dun sa may bridge, papakita ko lang sa inyo and then dun ko na siguro tatapusin yung video no? Kasi painit na lang painit, hindi na maganda. Kailangan ko rin magpahinga kasi may pasok pa ako mamaya. Sana nag-enjoy po kayo dito sa episode natin na ginawa no? Ganda ng tanawin. Tignan nyo naman yun guys. Saan kaya punta nun? Ayun, kita ko na yung bridge guys dun sa bandang baba. Tama nga yung dinaanan natin. Tignan nyo naman yan, napakaganda. Medyo sobrang pababa lang niya kaya ingat kayo pero kaya naman sementado po siya. Walang magiging problema dito. Wow. Tingnan niyo naman yung view na yan. Napakaangas. Tour natin oh.
Yeah! Akit tayo dun sa taas kasi gusto kong ipakita sa inyo. Let's go! Let's go! Madali lang naman siya akitin guys. Kayang-kaya. Huwag lang tayo madadapa. Ganda oh! Oh! Yay! Welcome to Daang Katutubo! Ganda ng pwesto rito guys oh. Kaso medyo mainit na eh. Woo! I'm the king of the world! So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, so dulo lang Daang Katutubo. Yan, so hindi pa siya sementado. Makikita nyo rough road siya guys. So. Tapos sobrang tarik pa niyan. Kayang-kaya yan ng mga enduro, parang yung motor natin. Kaso hindi ako magaling mag-offroad eh. Yan. So andun yung bridge sa baba. Baba tayo saglit doon. Papakita ko sa inyo. Tindi ng init. Anong oras na ba? Oh shit, alas 11 na. Let's go. Bilisan na natin guys kasi di na maganda yung init. Ipapakita ko lang sa inyo yung dulo ng Daang Katutubo para may ideya kayo no, ng malapitan. Walang signal dito guys. Uy, grabe. Sobrang sharp. Ingat lang kayo dito guys kasi kahit sementado, antarik. Grabe tarik no. Daming lawin dito sa kauwak. Engine brake ang kailangan dito guys. Yan ang maganda sa mga manual eh. Yung engine braking niya. Sobrang intense. Sobrang lakas ng engine brake. Lalo kapag naka-primera kayo. Hindi nyo na kailangan mag-brake actually. Support-supporta na lang yung brake nyo. Oh, lakas ng engine brake no. Konti na lang. Doon tayo sa baba. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong bridge guys. So, yan po yung dulo niya. Eto. This is the last part of Daang Katutubo. Yan yung ginagawang kalsada oh. Nyo, grabing tarik yan oh. Sino naman makakakit yan? Sa ngayon, hindi pa siya nagagawa. Parang ang hirap gawin no. Sobrang taas niya. Ang tarik no. I guess this is where I'm gonna have to end the video no. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa episode na to. Naway inyo pong nagustuhan at kahit papaano sana may natutunan po kayo dito sa ating episode no. Sana nag-enjoy po kayo sa ating ginawang pagpunta dito po sa Daang Katutubo. Tahan nyo rin to kasi napaka-solid at napakaganda rin talaga ng tanawin. Huwag nyo lang tatapat ng gantong sobrang init. Sana isamahan nyo po akong muli sa ating susunod na episode. Once again, this is your boy, Ricky Boy po ng Ricky Moro PH. Have a great day po. Ciao! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed.